Ito hong Metro Manila Development Authority o MMDA, naghahanda na ho ng libreng sakay kasabay ng transport strike sa Marso 19. Ito namang ugnayan ito sa Department of Energy at iba pang ahensya para sa Green Energy Initiative. Pinapalakas pa ho. Alamin natin ang iba pang mga balitang tinutukan ni Bombo Jaira Hangayo. Nakatakdang magpatupad ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority upang matulungan ang mga commuters sa inaasahang transport strike sa araw yan ng bukas, Marso 19. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, puspusan ang koordinasyon ng ahensya sa mga security forces at iba pang sangay ng pamahalaan upang mabawasan ang magiging epekto ng tigil pasada sa publiko. Dagdag pa niya, nakahanda ang MMDA na magbigay ng mga bus at iba pang sasakyan para yan magbigay ng libreng sakay sa mga maaapektuhang pasahero. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Coordinating with the security forces para sa kung ano man ang mga logistics na kanilang kailangan para ma-alleviate ang impact nitong tigil pasada. So, in particular, we are readying our buses and other transport vehicles para makapagbigay ng libreng sakay. And also, we have hindi lang naman tayo naghahanda. Isa lang ito sa mga employment na ng ating pinaghahandaan. For quite a while now, MMDA is focusing on community resilience. So, tinitingnan natin na pag halimbawa may krisis sa fuel, krisis sa kuryente, may deterioration ng peace and order, we have been studying all those scenario and have crafted already yung mga plans regarding sa ating response. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pinalalakas din ng MMDA ang kampanya nito para sa active mobility, kung saan hinihikayat ang publiko na maglakad o magbisikleta papasok sa trabaho. Kaugnay nito, naglunsad ang ahensya ng mga end-of-trip facilities, gaya ng mga shower areas para sa mga siklista, bilang suporta yan sa mas sustainable na paraan ng pagbiyahe. Samantala, nakikipagtulungan naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Energy at iba pang ahensya upang mapabilis ang implementasyon ng Waste to Energy program sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng mas malawak na hakbang tungo sa mas malinis at sustainable na pinagkukunan ng enerhiya. Isang buwan na ang nakalipas na magsagawa ng mga summit para yan sa greener energy na inorganisa ng Department of Energy na sinuportahan din ng Metropolitan Manila Development Authority. The MMDA together is partnering with the Department of Energy and the other government agencies na ma-fast track ang waste to energy programs. So, a few weeks ago or a month ago, meron ng summit regarding sa green energy na inorganize ng ating DOE at suportado ng MMDA. At sa ngayon, ang concrete steps natin na mas mabilis in the immediate future ang deployment of solar panels in strategic areas, open areas in Metro Manila. Inyo pang napakinggan si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jaira Hangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.